Si Zack ay isang batang ulilang pangit, halos sinunog ng kanyang amain noong bata pa siya at na-adopt ng mga abusadong kanibal na pinapakain siya ng laman ng patay na bata araw-araw. Habang lumalaki, binubugbog siya habang inihihilik ang mga bangkay ng kanyang mga kaibigan sa pagkabata, pero nang makita niya ang bungo ng kanyang kapatid matapos kainin ng buhay, unti-unti nang nagkagulo ang kanyang isipan. Isang gabi, nanood siya ng pelikula tungkol sa isang serial killer na umatake sa magkasintahan sa kagubatan bago sila patayin. At tuluyan nang nawala ang kanyang katinoan. Na-realize niya na iyon ang kailangan niyang gawin. Habang natutulog ang kanyang mga karumal-dumal na magulang, kumuha siya ng kutsilyo sa kusina at lumapit sa kwarto nila. Tumayo siya sa ibabaw ng katawan ng kanyang ama at binutis ito. Lahat ng taon ng pang-aabuso ang nagtulak sa kanya para patayin ang kanyang mga useless foster parents at hindi niya maiwasang ngumiti dahil sa wakas ay nakuha niya ang kanyang kalayaan. Paglabas niya sa bahay, naglakad-lakad siya ng walang direksyon hanggang mabangga siya ng isang kotse. Nang bumaba ang babae para humingi ng paumanhin, nakita niyang may hawak siyang dagwang kutsilyo at sinabi na dapat siyang bumalik sa bahay, pero sinabi ni Zack na wala siyang tahanan. Habang bumabalik sa isip niya ang mga eksena sa pelikula, nagpasya siyang kitilin din ang buhay ng babae bago matulog sa loob ng kanyang sasakyan. Kinabukasan, isang matandang lalaki ang lumapit sa sasakyan at kumatok sa bintana. Handa na si Zack na patayin ito, pero tinanong siya ng matanda kung siya ba'y nagkakampang kasama ang kanyang mga magulang. Sabi ng matanda, bulag siya kaya hindi niya alam. Nang marinig ang gutom ni Zack, na-realize ng matanda at dinala siya sa bahay, inimbitahan kumain at sinabi pwede siyang manatili hanggat hindi natatagpuan ang kanyang pamilya. Nang tanungin kung bakit siya tinutulungan, sinabi ng matanda na mag-isa siya at matagal nang walang nakakausap. Ngunit pagdating ng gabi, isang malakas na pagnanasa ang pumihil kay Zack na makatulog. Na-realize niya na ang kutsilyo ang tanging paraan para maibsan ang kanyang kagustuhan. Lumapit siya sa kama ng matanda, pero naisip niyang hindi ito magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Sa halip, naglakad siya sa madidilim na eskinita ng lungsod. Ilang sandali lang, may isang hindi kilalang lalaki na nabangga siya. Hinugot ni Zack ang kutsilyo at pinatay ang lalaki kaagad. Pero hindi natapos ang pagnanasa. Nang ibaba niya ang kutsilyo, naramdaman niyang wala na itong halaga, parang ang kanyang buhay. Pagbalik sa bahay, naamoy ng matanda ang dugo at nagtataka kung saan naglaho si Zack. Sinabi ni Zack na pumatay siya para maibsan ang kanyang kagustuhan. Tinanong siya ng matanda kung ano ang balak niya ngayon at pinatulog siya ng maayos. Kinabukasan, wala nang nakita si Zack sa bahay. May sulat sa mesa na nagsasabing pupunta ang matanda sa tindahan para kumuha ng gatas. Pero hindi niya maintindihan dahil hindi siya marunong magbasa. Lumipas ang oras at unti-unti nang nawawala ang katinoan ni Zack, pakiramdam niya iniwan siya muli. Sinira niya ang buong bahay hanggang matagpuan niya ang isang kutsilyo sa gitna ng mga guho. Sa paglalakad niya sa loob ng kagubatan, nakarating si Zack sa isang lugar kung saan may mga taong nakapalibot sa isang police car, at doon niya nakita ang bangkay ng matandang lalaking kumupkup sa kanya, natatakpan ng tela. Kasabay nito, may isang kasuklam-suklam na magkasintahan na tuwang-tuwa dahil napatay nila ang pulubing lolo kapalit lang ng ilang barya. Nang mapansin nilang nakatitig si Zack sa kanila, sinabihan siya ng lalaki na umalis at ilayo ang pangit niyang mukha, pero nakita ni Zack kung gaano sila kasaya, at doon niya naunawaan na ang mga mukhang masaya pala ang tunay na nagbibigay kasiyahan sa kanyang pagnanasa. Hinugot niya ang kanyang kutsilyo at pinagsasaksak ang lalaki hanggang bumagsak ito, saka siya sumugod sa babae at pinatay rin ito. Nang gabing iyon, pareho niyang pinaslang ang magkasintahan, pero ang tanging laman ng isip niya ay ang tanong ng matanda kung ano ang gusto niyang gawin. Sa isip niya, sagot niya na gusto niyang sirain ang mga masayang tao, wasakin ang kanilang buhay, at ibagsak sila sa ganap na kawalan ng pag-asa. Alam niyang isa siyang halimaw, pero sana ay hindi namatay ang matanda, ang nag-iisang taong nagmalasakit sa kanya sa buong buhay niya. Ngunit hindi lang si Zack ang biktima ng malulupit na magulang dahil sa mga sumunod na taon, isang batang babae na nagngangalang Rachel ang palaging umuuwi sa isang lasenggong ama na sinisigawan siya dahil sa umano'y sakit sa pag-iisip at binubugbog ang kanyang ina sa harap niya. Sa kabila nito, hysterical na tumatawa si Rachel sa lahat ng nangyayari, at kahit ilang beses siyang makiusap na pakinggan siya, hindi siya pinapansin ng dalawa. Isang gabi, nangakong pasisigawin ng kanyang ina ang kanyang ama, at nang subukan muli ni Rachel na kausapin ito, sinampal siya at sinabihang siya ang dahilan kung bakit nakakulong sila sa impyernong buhay na iyon. Kahit ganoon, sinubukan pa rin ni Rachel na magsalita, pero sinigawan lang siya ng kanyang ina at pinabalik sa kwarto. Makalipas ang ilang buwan, ikinwento ni Rachel sa loob ng isang mental hospital na gusto lang naman niyang alagaan ang isang may sakit na tuta, pero matapos mawala ng malay ang aso, ang huling naalala niya ay nasa kwarto na siya, inaayos ang katawan nito.
Matapos niyang ayusin ang kawawang tuta, muli na namang sinigawan ng kanyang ama ang kanyang ina, at nang bumaba si Rachel, narinig niya ang hiyaw ng kanyang ina na humihingi ng tulong. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ina, at nang mapansing nakita niya ang lahat, sinabi ng kanyang ama na siya na ang susunod. Sinubukan ni Rachel na tumakas, pero hinabol siya ng kanyang ama hanggang makapasok siya sa kanyang kwarto at maisara ang pinto. Sinabi niya sa tuta na huwag matakot. Pero sinira ng kanyang ama ang pinto at sinabing pareho lang silang baliw dahil sa paraan ng pagpatay niya sa aso at pagtatahi rito para mapasakan niya ito habang tumatawa sa kabaliwan nilang lahat. Sinabi rin niyang walang sino mang hahanap o maghahanap sa kanya, pero biglang hinugot ni Rachel ang isang baril at itinutok sa kanyang ama, sinasabing baril iyon ng kanyang ina. Matapos ikwento ang lahat ng ito sa doktor, isinailalim siya sa hypnosis at binura ang lahat ng kanyang alaala. Nagising siya sa isang hiwalay at tahimik na ospital. Nagtataka kung bakit nasa ibang lugar siya, at paglabas niya ng silid, narinig niya ang pagbukas ng elevator. Pagpasok niya rito, inanunsyo ng pa-system na napili na ang alay. Sa huli, nakarating siya sa isang palapag na tinatawag na play area, at habang naghahanap ng labasan, narinig niya ang tunog ng nababasag na salamin kaya siya'y tumakbo, na pagtantong may sumusunod sa kanya. Habang patuloy siyang tumatakbo, nakita niya ang mga bahid ng dugo sa sahig at isang sugatang ibon, at nang sabihin niyang gagamutin niya ito. Isang pagsabog mula sa pader ang biglang pumatay sa ibon. Lumabas si Zack na tumatawa, masayang masaya dahil ang mukhang puno ng pag-asa ni Rachel ay napalitan ng ganap na kawalan ng pag-asa. Sinabi niya na bibigyan niya ito ng 3 segundo para tumakbo habang sumisigaw para sa kanyang buhay, at sinimulan niyang magbilang. Sinubukan ni Rachel na tumakas, pero hinabol agad siya ni Zack hanggang makarating siya sa isang abandonadong storage room. Habang nagmamadali siyang maghanap ng pagtataguan, nahabol na siya ni Zack, at pagpasok nito sa silid, nagtataka siya kung saan nagtatago si Rachel kaya sinimulan niyang saksakin ang mga kahon gamit ang kanyang kutsilyo, halos tamaan ang katawan niya. Nang mapagtanto ni Zack na wala siya roon, lumabas ito ng silid. Alam ni Rachel na kailangan na niyang makatakas bago siya muling matagpuan. Pero nang makita niyang muli ang ibon, tuluyang nawala ang buhay sa mga mata nito. Nangako siya na aayusin niya ang ibon at gagawin niya itong kanya magpakailanman. Matapos tahiin ang ibon, tumakbo siya pabalik sa elevator, pero nahabol siya ni Zack at sinabi nitong hindi na niya siya bibigyan ng oras para makatakas. Nang sumugod ito para saksakin siya, yumuko si Rachel at muling tumakbo palayo habang hysterical na tumatawa si Zack at patuloy siyang hinahabol. Kahit bumukas na ang elevator, patuloy pa rin itong nilalapitan si Rachel hanggang sa bahagya niyang maisara ang pinto bago siya tuluyang mapunit. Umandar ang elevator paitaas at pagdating niya sa ikalawang palapag, napagtanto niyang bumalik siya sa ospital. Sa madilim na hallway, narinig niya ang yabag ng isang lalaking tumatakbo papalapit, kaya sinubukan niyang tumakas, pero naabutan siya nito at nagpakilalang si Danny, ang doktor na nagko-counsel sa kanya. Habang tinitingnan niya ang mukha nito, nagduda siya kung ito pa rin ba ang parehong tao. At napansin ni Zack ang paraan ng pagtahi niya sa patay na ibon. Kasabay nito, sinabi ng doktor kay Rachel na matagal na niya siyang hinihintay at dinala siya sa isang madilim na silid kung saan sinabi niyang gusto niya ang perpektong mga mata nito. Hinawakan niya ang kamay ni Rachel at kinaladkad siya papunta sa operating room, sinasabing gusto niyang silipin ang kanyang mga mata dahil kasing ganda raw ng patay na mga mata ng kanyang ina. Naalala niya ang araw na nagpakamatay ang kanyang ina at sinabi niyang gagawin niya ang lahat para sa mga mata nito, pero kailangan muna niyang ipahanap kay Rachel ang isang bagay sa likurang silid. Pagpasok niya roon, nakita niya ang daan-daang garapon na puno ng mga eyeball, at nang lumitaw si Danny sa likuran niya. Sinabi nitong hinahanap niya ang mga mata sa likod niya. Matapos ibigay iyon ni Rachel, binalaan siya nitong huwag tatakbo dahil pagsisisihan niya. Pag-alis niya sa silid, naisip ni Rachel na kailangan niyang makahanap ng paraan para makatakas, at nang makita niya ang isang crowbar sa sahig, sinubukan niyang buksan ang pinto. Pero pagbungad nito, naroon si Danny sa likuran niya. Sinabi nitong ito ang kanyang palapag at hinding-hindi niya hahayaang makatakas ang magaganda niyang mga mata. Nangakong kukunin niya ang mga mata nito para sa sarili niya, at habang hinihila siya pabalik sa mesa, sinabi niyang pupunitin niya ang mga mata nito. Nagmakaawa si Rachel na tumigil siya bago tuluyang sumuko at sabihin gusto na lang niyang bumalik sa kanyang mga magulang. Nangako si Danny na makikita niya ang kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon dahil naghihintay raw sila sa kanya sa impyerno. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip ni Rachel ang mga alaala ng kanyang patay na pamilya. Pero nang subukan siyang kausapin ng doktor, hindi na siya tumugon. Nang makita ang walang pag-asang ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Danny na sa wakas ay mapapasakan niya na ang kanyang mga mata.
Pero sa sandaling iyon, isang kutsilyo ang bumaon ng malalim sa katawan ng doktor at si Zack ang pumatay kay Danny, masayang-masaya dahil muli na naman niyang natapos ang buhay ng isa pang mukhang masayang biktima. Handa na sana niyang patayin si Rachel at inutusan siyang tumakbo at magpumiglas para sa kanyang buhay, pero nang ailapit na niya ang kutsilyo sa leeg nito, napansin niyang hindi man lang ito sumisigaw at napaisip siya kung gusto ba talaga nitong mabuhay. Biglang tumunog ang isang kampana na nagsasabing may nilabag na patakaran. At idineklara si Zack bilang bagong alay. Nang marinig yun, na-realize niyang kailangan na niyang tumakbo at nang makaalis siya, muling bumalik ang mga alaala ni Rachel at naunawaan niyang hindi na siya dapat nabubuhay. Habang sinusubukan ni Zack na sirain ang pinto ng elevator, lumapit si Rachel at sinabing may pabor lang siyang hihilingin. Tumingin siya sa mga mata ni Zack at hiniling na patayin siya. Nang marinig yon, napaisip si Zack kung mas baliw pa ba ang babaeng ito kaysa sa kanya at sinabihan siyang tumigil sa pagsasabi ng mga bagay na mas masahol pa kaysa sa nasunog niyang mukha. Ngunit tinanong siya ni Rachel kung papatayin niya siya kapag nakalabas na sila, kaya itinulak siya ni Zack at sinabing ilabas muna niya sila. Bumalik si Rachel at nang makita ang bangkay ng doktor, naalala niya ang sinabi nitong iyon ang kanyang palapag, kaya hinalughog niya ang mga bulsa nito. Habang patuloy na binubugbog ni Zack ang pinto, bigla itong bumukas at ipinakita ni Rachel na nasa bulsa ng doktor ang susi. Dahil doon, nangako si Zack na tutuperin ang hiling niya at papatayin siya kapag nakalabas na sila. Umaasang mas magiging maayos na ang mukha nito para patayin sa oras na iyon. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng pag-asa kay Rachel at nangako siyang gagawin ang lahat ng makakaya niya. Habang naglalakad sila, tinanong siya ni Zack kung ano ang kanyang pangalan, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang Rachel Gardner, at ipinakilala naman ng serial killer ang sarili bilang Zack. Pagdating nila sa ikatlong palapag, napansin ni Rachel na may kakaiba sa loob ng tubig, pero sinabihan siya ni Zack na magpatuloy lang. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang sementeryo, at napatingin si Rachel sa isang hukay habang hinihiling na sana'y may libing na lang siya roon. Nainis si Zack sa nakakatakot niyang ekspresyon at sinigawan siyang magbalik sa katinoan. Pagdating nila sa isa pang sementeryo, binasa ni Rachel ang nakasulat sa isang lapida at napagtanto niyang ang mga puntod ay para sa lahat ng mga taong napatay. Bigla niyang napansin ang isang hiwalay na lapida at nakita niyang nakaukit doon ang kanyang pangalan. Kasabay nito, may isa pa siyang napansing puntod at napag-alaman nilang inihahanda iyon para kay Zack. Sinubukan ni Zack na sirain ito, iniisip na kaya niyang lapastanganin ang kamatayan, pero sinabi ni Rachel na masasaktan lang niya ang sarili niya. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng isang butas sa pader at sinabi kay Zack na hanapin muna ang labasan, pero sinabihan siya nitong ayusin muna ang walang silbi niyang mukha. Bago pumasok si Rachel, sinabi niyang huwag sirain ang kanyang puntod para mahiga niya ito kapag handa na siyang patayin ni Zack at ang mga salitang iyon ay nagpakilabot kay Zack. Habang naglalakad siya sa makitid na pasilyo, natuklasan niyang nakalock ang pinto sa dulo, pero may nakita siyang sulat at napagtanto niyang ang nagsulat nito ang siyang naghanda ng puntod para sa kanya. Samantala, walang kaalam-alam si Zack kung paano makakahanap ng labasan, pero dahil sa pagkabalisa na dulot ng sarili niyang puntod, napansin niya ang isang pickaxe at nagpa siya itong sirain iyon. Nang mabasag niya ang gilid ng puntod, sinimulan niyang wasakin ang iba pang mga lapida, at sa kabutihang palad ay may batong nahulog sa isang switch na nagbukas ng pinto sa pasilyo kaya nabuksan ito ni Rachel, bagaman napaisip siya kung sadyang nalaman iyon ng brain-dead na lalaki o nagkataon lang. Habang naglalakad siya sa bagong pasilyo, nakarating siya sa isang silid at nakarinig ng misteryosong boses, at nang mapansin niya ang isang rehistro ay sinilip niya ito at nadiskubreng talaan pala iyon ng lahat ng taong napatay sa gusali. Nakita rin niya ang sarili niyang tala ngunit hindi man lang siya natinag. Samantala, patuloy si Zack sa pagsira ng mga puntod hanggang mapagtanto niyang tanging ang puntod ni Rachel na lang ang natitira, at dahil sa mahigpit na babala nito kanina ay nakaramdam siya ng takot kaya itinapon niya ang pickaxe. Biglang lumitaw si Rachel at napansin ang nagawang pinsala, at nang ipakita niya ang mga dokumento ay ipinakita rin niya ang tala ni Zack at sinimulang basahin ang tungkol kay Isaac Foster na ipinasok sa isang illegal na orphanage kung saan siya inabuso hanggang sa araw na namatay ang kanyang mga magulang. Bago pa siya makapagpatuloy, tinanong ni Zack kung ano ang naramdaman niya matapos basahin iyon at inamin niyang ang tunay niyang pangalan ay Isaac Foster, saka tinanong kung natatakot ba siya sa kanya. Nang sabihin ni Rachel na hindi siya natatakot, ikinwento ni Zack na may isang babae ring nagsabi ng ganoon noon dahil isang gabi sa madilim na eskinita ay nahabol niya ang isang babae at tinanong kung natatakot ito sa kanya, ngunit sinabi nitong fan niya siya at karangalan ang makilala siya. At habang pinupuri siya at hinahaplos, hinablat niya ang ulo nito at inihampas sa lupa, tinanong kung ano ang pinagsasasabi nito, saka binigyan ng 5 segundo para tumakbo.
Nang muli niya itong mahabol, nagtaka siya kung bakit ito tumatakbo kung hindi naman daw siya natatakot, ngunit umiyak ang babae at sinabi na sino man ay matatakot kapag papatayin, at humingi ng tulong, kaya sinabi ni Zack na ayaw niya sa kasinungalingan at tinapos ang buhay nito. Nagtaka si Rachel kung ano ang kinalaman ng nakakadiring kwento sa kanya at sinabi niyang pwede siyang tumakbo kung iyon ang magpapapatay sa kanya, kaya naisip ni Zack na baliw nga siya at nagpasya siyang sirain ang kanyang puntod. Sinasabing hindi siya mamamatay doon. Nalungkot si Rachel nang mapagtantong hindi pa siya mamamatay, kaya para pag-aani ng loob niya ay sinabi ni Zack na tatapusin niya ang paghihirap niya kapag ligtas na silang nakalabas ng gusali. Bumalik sila sa elevator at nang mapagtanto ni Zack na hindi niya ito mabuksan, sinabi ni Rachel na silipin niya ang loob ng tubig at baka may switch doon. Desperado nang makaalis, nagsimulang maghanap si Zack sa loob ng tubig habang iniisip ni Rachel na wala talaga siyang intensyon na patayin siya. Nang tanungin siya ni Zack kung bakit hindi na lang niya patayin ang sarili niya, sinabi ni Rachel na ito ay isang mabigat na kasalanan at dahil sinabi iyon ng Diyos, kaya dapat itong paniwalaan. Nang marinig iyon, sinabi ni Zack na magpakita naman siya ng emosyon para ganahan siyang patayin siya, pero nang hindi man lang siya makapagpanggap na natatakot, napagtanto niyang patay na siya sa loob. Sa sandaling iyon, naapakan niya ang isang switch at may pintong bumukas sa pasilyo, kaya nagpa siya si Rachel na silipin kung ano ang nasa loob. At di naglaon ay may nakita siyang mga liham na napapalibutan ng mga bulaklak at nagtaka kung sino ang naglagay ng mga iyon doon. Kasabay nito, napagod na si Zack sa paghihintay sa loob ng tubig, pero biglang namatay ang mga ilaw at sa sandaling iyon ay may isang misteryosong bata na lumitaw sa harap niya. Nagtaka ang bata kung bakit sinira ni Zack ang mga puntod dahil para sa kanya ay perpektong-perpekto ang sariling puntod ni Zack para rito. Nabalisa si Zack sa sinabi niya at sinubukang patayin ng bata pero mabilis itong umiwas. Ipinakilala ng bata ang sarili bilang Eddie, at paulit-ulit niyang naiwasan ang mga saksak ni Zack bago magsimulang magsalita na nahulog daw ang loob niya kay Rachel at balak niyang ihanda ang perpektong puntod para sa kanya dahil siya raw ang nawawalang piraso sa buhay niya. Sinabi ni Zack na ang nawawala lang kay Eddie ay ang walang silbi nitong utak, pero kumbinsido si Eddie na si Rachel ang para sa kanya at siya mismo ang maglalabas nito sa paghihirap. Dahil sa galit, sinugod siya ni Zack pero bigla na lang naglaho si Eddie sa dilim. Samantala, natuklasan ni Rachel na bukas na ang huling pinto kaya gumamit siya ng flashlight at nakakita ng isa pang sulat. Biglang lumitaw si Eddie sa likuran niya at sinabing dumating siya para tuparin ang hiling niyang mamatay at gagawin niya iyon dahil masyadong mahina at walang silbi raw si Zack. Sa kabilang banda, nagsimulang sumigaw si Zack na tinatawag si Rachel, iniisip na baka sinusubukan ng kakaibang bata na ilayo ito sa kanya kaya naghanap siya ng ibang daan. Habang umatras si Rachel palapit sa pader, patuloy siyang kinukumbinsi ni Eddie, pero sinabi niyang ipinangako na niya ang sarili niya kay Zack. Sa sandaling iyon, narating ni Zack ang kabilang panig ng pader at sinabi ni Eddie kay Rachel na pumili sa huling pagkakataon kung sino ang papatay sa kanya. Halos piliin niya si Eddie. Pero binugbog ni Zack ang pader at sumigaw na siya lang ang may karapatang pumatay sa kanya at nanumpa pa sa Diyos na gagawin niya iyon. Nang tanungin ni Rachel kung talagang nanumpa siya sa Diyos, sinabi ni Zack na oo at kailangan niyang mabuhay hanggang sa oras na iyon, kaya nakiusap si Rachel na sirain niya ang pader sa isang hampas. Sinira ni Zack ang pader at pumasok sa butas, pero nang mapansin nilang wala na si Eddie, sinigawan ni Zack si Rachel na magpakakapakipakinabang siya kung gusto niyang mamatay. Nagtaka si Rachel kung totoo ba ang mga salitang iyon kaya paulit-ulit niyang pinaalala na nanumpa siya sa Diyos at patuloy siyang humihiling na sampin niya iyon sa Diyos ng paulit-ulit. Itinulak siya ni Zack at sinabing wala siyang kinapopootan kundi ang mga kasinungalingan, pero kailangan muna nilang hanapin si Eddie. Sinabi ni Rachel na nasa dulo ito ng pasilyo kaya nagmadali silang umalis at pagdating nila roon ay nakita nilang naghihintay na si Eddie. Tinanong niya kung paano pa niya makukumbinsi si Rachel at bigla siyang sumugod gamit ang pala, pero hinarang ni Zack ang atake at napaatras si Eddie. Muli itong umatake pero muli ring umiwas at nang mamatay ang mga ilaw ay tuluyan siyang naglaho sa dilim habang paulit-ulit na sinusuntok si Zack bago muling mawala. Habang nagiging desperado si Zack, inutusan niya si Rachel na hanapin ang switch ng ilaw kaya nagmamadali itong tumakbo. Naiwasan ni Eddie ang isa pang atake bago muling magtago sa dilim at nang magtago si Rachel sa likod ng isang lapida ay napansin niya ang isang maganda at maayos na puntod na malinaw na inihanda para sa kanya. Habang humahanga si Rachel sa maayos na puntod, biglang pinagsuntok siya ni Eddie at sinabi na bibigyan niya siya ng maayos na libing kapag pumayag siyang mamatay. Nang itinaas ni Eddie ang kanyang pala para tapusin siya. Nahulog si Rachel sa hukay at inisip ng bulok at walang silbing halimaw na sa wakas ay matatapos niya na ito. Ngunit agad niyang pinailaw ang ilaw at tinulak si Eddie sa lapida, saka kinuha ang remote at matagumpay na naibalik ang mga ilaw. Sinapak ni Zack ang pangit na maskara at tuluyang ipinadala si Eddie sa Nirvana.
Nang subukang sabihin ni Eddie na ang puntod ay perpektong bagay para kay Rachel, itulak ni Zack ang lapida sa katawan nito at inilibing magpakailanman. Sa wakas, tuluyang nawala ang halimaw. Napaisip si Zack kung paano nila mahahanap ang elevator, kaya pinindot ni Rachel ang isang button sa remote at natuklasan nilang nasa likod ito ng talon. Pumasok sila at umakyat ang elevator sa ibang palapag. Pagbukas ng pinto, napagtanto nilang nasa hindi pamilyar na lugar sila. Nang makita ni Rachel na nakalock ang gate, sinabi niya kay Zack na malamang walang tao sa gusali, ngunit sinabi ni Zack na ito lang ang kanilang paraan palabas. Sinubukan niyang sirain ang selda ngunit napagtanto niyang masyado itong matibay. Biglang umalarm ang building pero sinagip siya ni Zack nang tumira ang machine gun. Nang maubos ang bala, narinig nila ang boses sa pass system, isang walang silbing creepy na babae ang nag-anunsyo na matagal na siyang naghihintay sa kanilang pagdating. Sinabi niyang siya ang hukom ng palapag na iyon at papanagutin nila ang lahat ng kanilang kasalanan. Biglang bumukas ang gate at nakarating sila sa isang nakalock na pinto. Inutusan sila ng babae na kumuha ng mugshot tulad ng ibang mga walang silbing kriminal. Nang matapos sila, napansin nila ang exit pero pagpasok nila sa isang madilim na silid, nakita nila ang nakakatakot at pangit na mga guhit sa pader. Sinabi ng babae na bawat guhit ay kumakatawan sa parusa nila. Habang naghahanap ng exit, nagpasya si Zack na silipin ang isa pang silid, ngunit napuno ito ng mga nakakatakot at pangit na puppet. Sinabi niya kay Rachel na maghanap ng labasan. Habang nawawala na ang pasensya ni Zack, napansin niya ang isang wooden chair at umupo dito parang trono. Sinabi ni Rachel na ito ay electric chair at bigla nang namatay ang ilaw. Napagtanto ni Zack na nakatali siya. Lumitaw ang TV at nagpakilala ang walang silbing creepy na babae bilang Kathy, sinabing siya ang hukom para sa kanilang mga krimen. Pindot niya ang button at napatay si Zack sa kuryente, halos masunog ang utak niya, ngunit pinatay din niya ito. Nagtaka si Rachel kung patay na ba siya, pero nagbanta si Zack na papatayin si Kathy kapag nakalaya siya. Sinabi ni Kathy na mal-alaya lang si Zack kung mahahanap ni Rachel kung paano titigil ang electrocution. Nagising ang mga puppet at habang nakuryente si Zack, pinilit niya si Rachel na mag-isip ng paraan. Habang patuloy na binabato ng kuryente, sinuri ni Rachel ang mga puppet at napagtanto na inilagay iyon para sa isang dahilan. Hinailan niya ang side at sinimulang putulin isa-isa ang mga puppet hanggang tumigil ang kuryente. Nawala ng malay si Zack at nagtaka si Rachel kung buhay pa ba siya, pero sumigaw si Zack sa kanya dahil natagalan siya at muntik na niyang mawala ang utak. Lumitaw si Kathy sa TV, ngunit sinapak ni Zack ang mukha niya. Patuloy pa rin narinig ang boses niya sa pa-system. Nagpasya si Kathy na buksan ang exit. Di naglaon, nakarating sila sa isang warning sign at sinabi ni Rachel kay Zack na mas masahol pa ang silid na ito kaysa sa huli nilang nilakaran. Pero dahil sa sobrang kalat ng utak ni Zack, akala niya invincible siya kaya nagdesisyon pa rin siyang pumasok. Pagpasok nila, bigla na lang nagsara ang pinto at nakulong sila sa loob. Sa una, akala ni Zack na useless lang ang kwarto na iyon hanggang sa lumabas si Kathy sa TV nila. Sinimulan ni Kathy ipaliwanag ang kanilang susunod na challenge, kailangan nilang lutusin ang puzzle bago sila mapatay ng toxic gas. Bigla namang tumunog ang alarma at sumabog ang gas sa kwarto. Para maprotektahan si Rachel, sinubukan ni Zack na isuot ang oxygen mask sa kanya, sinasabi na ang kanyang walang kwentang buhay ay nakasalalay sa survival ni Rachel. Pero wala naman itong pakialam sa sarili niyang buhay at sinabi kay Zack na iligtas muna niya ang sarili. Habang nagmamasid si Rachel, napansin niya ang isang bangkay at naisip na baka clue ito. Dinampot ni Zack at sinipa ito. Doon niya nakita ang mga nakasulat sa sahig at nagtaka kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit unti-unti nang nakaramdam ng kahinaan si Rachel dahil sa gas, kaya nilagay ni Zack ang mask sa kanya at pinilit siyang manatiling buhay, anuman ang mangyari. Sinabi ni Rachel kay Zack na ilagay ang kanyang paa sa timangan. Umaasang masosolve nila ang puzzle sa pamamagitan ng pagbabalans ng timbang. Nang nagawa niya ito, nadiskubre niyang hindi pa rin bukas ang exit at nagtaka kung bakit hindi pa sila nakakalabas. Kaya nagdesisyon siyang maghanap pa ng iba pang clue at tinanggal ang mask pero mas lumala ang epekto ng gas sa kanya. Akala niya mamamatay na siya, pero huli na naabutan siya ni Zack bago siya mawala ng malay at nilagyan ulit ng mask. Sinabi niya na kailangan nilang mabuhay, at dahil sa mga salita ni Zack, na-inspire si Rachel at nagpatuloy sa paghahanap ng clue. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang bakana sa kisame. Habang nag-iisip kung paano siya makakapasok, hinagis siya ni Zack pataas. Sa loob, nakakita siya ng keycard. Pero nang makita ni Zack na sobrang hina na ni Rachel para magamit ito, sinubukan niya itong ipasok sa makina. Sa kasamaang palad, hindi niya maintindihan ang paraan at nabali niya pa ang card. Doon ay inihayag ni Kathy na ubos na ang oras nila at tumaas pa ang level ng toxic gas. Pero determinado si Zack na mabuhay.
Napagtanto ni Rachel na maaari siyang gumawa ng bomb gamit ang gas at mga baterya. Pero bago niya matapos, nawalan siya ng malay at sumabog ang bomb, winasak ang buong kwarto. Sa kabutihang palad, nakaligtas sila sa pagsabog, pero bumagsak si Rachel dahil sa hina mula sa pag-inhale ng gas. Nang makabangon siya, nagpatuloy silang naglalakad patungo sa susunod na challenge. Pero napansin ni Zack na nahihirapan si Rachel, kaya hinayaan niya muna itong magpahinga. Ilang oras ang lumipas, naglakad na sila papunta sa susunod na kwarto, pero muling lumabas si Kathy sa pa-system. Sinabi niya nakahanga-hanga kung paano ginagamit ng dalawa ang isa't isa para matupad ang kanilang mga desire, at nagtaka kung sino ang totoong tool. Nagtaka si Zack sa ibig niyang sabihin, pero sinabi ni Kathy na malalaman niya rin siya agad. Dumating sila sa isang cell at napansin ang dollhouse. Sinabi ni Kathy na makakalabas lang sila kung may isa sa kanila na makakasolve ng riddle. Dahil masyadong bobo si Zack para gumawa ng kahit ano, nagdesisyon si Rachel na siya na lang ang gumawa, umaasang ma-rearrange ni Zack ang dollhouse. Lumabas ang isang drawer, at nakita ni Rachel ang math problem. Nang malutas niya ito, na-realize niya na ang mga numero ay tumutukoy sa page at sentence sa isang libro. Matapos ma-decipher ang code at i-match ang mga salita, sinabi niya kay Zack na ilagay ang lalaking manika sa living room. Nang magawa ito ni Zack, lumabas ang isa pang drawer at sinabi ni Rachel na ilagay naman ang babaeng manika sa tabi nito. Ngunit nang mapulot niya ang isang manikang may benda na eksaktong kamukha niya, napagtanto niya na ang challenge na ito ay sadyang ginawa para pilitin siyang balikan ang kanyang nakaraan. Habang bumabalik ang mga alaala, unti-unting nilamon ng galit ang kanyang isip at sinubukan niyang wasakin ang dollhouse. Ngunit pinigilan siya ni Kathy at sinabing habang buhay siyang makukulong sa cell kapag ginawa niya iyon. Kaya pinigil niya ang sarili, pero lalo lamang lumala ang sitwasyon dahil pinaalala sa kanya ng manika kung paano niya kinain ng ibang patay na bata at kung paano siya paulit-ulit na inabuso ng kanyang walang kwentang foster parents. Patuloy siyang pinahirapan ni Kathy sa pamamagitan ng pagsasabing isa lamang siyang walang silbing tool sa buong buhay niya at kahit ngayon ay ginagamit lang siya ni Rachel para makatakas. Dahil sa pagbuhos ng mga alaala, tuluyan niyang winasak ang buong set, ngunit inihayag ni Kathy na pasado na pala sila sa challenge. Biglang nagsara ang gate at pinagiwalay sila sa dalawang magkaibang cell, at nagtaka si Rachel kung ang dollhouse ba ang dahilan kung bakit unti-unting nawawala sa katinoan si Zack. Pagkatapos ay nagpakita mismo si Kathy at sinabi na makakalaya lamang sila kung iiniksyon nila ang laman ng sireng, ngunit isa sa mga karayom ay may nakamamatay na lason. Nagtaka si Zack kung sino sa kanila ang mabubuhay, ngunit umalis si Kathy. Gusto ni Rachel na iturok ang dalawang sireng dahil gusto na rin naman niyang mamatay, ngunit alam ni Zack na tapos na siya kapag namatay si Rachel kaya sinabi niyang manatili muna itong buhay hanggang sa mamatay siya. Bago pa siya makapigil, kinuha niya ang sireng ni Rachel at itinurok ang parehong karayom sa sarili niya. Nang bumukas ang pinto, nagsimula siyang lumakad palabas, ngunit nag-alala si Rachel na baka mawalan siya ng malay. Hindi nagtagal, tuluyan nang napagod si Zack habang paulit-ulit na bumabalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Nang muling humarap si Rachel sa kanya, inihanda niya ang sarili upang tapusin ang buhay nito, ngunit hindi man lang ito kumurap at pinaalala sa kanya na pumayag na siyang tulungan siyang makatakas kapalit ng pangakong iPad adalin niya siya sa kabilang buhay. Dahil sa takot na maiwang nakakulong magpakailanman, pinakawalan niya si Rachel at sinabing manatili itong buhay hanggang siya mismo ang pumatay sa kanya dahil wala raw siyang kinamumuhian kundi ang mga sinungaling. Itinulak niya ito palayo habang unti-unti nang nawawala sa katinoan dahil sa epekto ng droga. Tumakbo si Rachel, umaasang iligtas siya sa pamamagitan ng pananatilang buhay, ngunit nang pumasok siya sa isa pang kwarto, napagtanto niyang dead end yon. Patuloy pa ring lumalapit si Zack handang kitilin ang kanyang buhay, at dahil wala na siyang matakbuhan, nagdesisyon si Rachel na sumuko. Ngunit nang itaas ni Zack ang kanyang kamay, isang bala ang tumago sa kanyang braso at napansin ni Rachel ang mga baril na nakatutok sa kanila. Lumitaw si Kathy at sinabi na nasa firing squad room sila at kaya niyang tapusin ang kanilang walang kwentang buhay gamit ang remote. Nang pilitin ni Zack na tumayo at basagin ang salamin, isang bala ang tumama sa kanyang binti. Nang makitang sugatan siya, sinubukan siyang tulungan ni Rachel ngunit sinigawan siya ni Zack na lumayo dahil baka tuluyan siyang mawalan ng kontrol. Para lalong pahirapan sila, inihayag ni Kathy ang baril sa sahig at sinabi kay Rachel na patayin si Zack bago siya ang pumatay sa kanya. Nang pulutin na ni Rachel ang baril, sinabi ni Zack na tapusin na siya, ngunit tumanggi siya at sinabing hindi sila magiging mga puppet ng babaeng iyon dahil sarili nilang desisyon ang pumatay o mamatay. At hindi sila mga tool na pwedeng gamitin. Nang marinig iyon, inisip ni Zack na sana hindi niya sinabi ang ganoong mga salita sa sandaling iyon, at hindi na niya napigilan ang sarili kaya sinabi niyang ngumiti na siya. Ngunit nang magpanggap siyang ngumiti kay Zack, unti-unting nagkawatak-watak ang isip niya.
Alam niya sa sarili na peke lang iyon, pero iniisip niyang makita ang tunay na ngiti ni Rachel ang magpapasaya sa kanya ng husto. Ang pag-iisip na patayin siya habang nakangiti ay nakakabuo ng kakaibang kasiyahan. Kaya nagdesisyon siyang iiseki ang sarili upang wasakin ang sariling kaligayahan. Galit sa kanyang ginawa, pumasok si Cathy sa kwarto at sinimulang tawaging parehong pangit at walang kwentang basura na karapat-dapat hatulan bilang mga sinner. Nang subukang sabihin ni Rachel na hindi sila ang kanyang puppet, sinampal siya ni Cathy sa mukha, sinasabing karapat-dapat lang si Zack na magdusa bago siya mamatay at tinawag si Rachel na walang kwentang failure dahil tumanggi siyang patayin siya mag-isa. Handa nang tapusin si Rachel, itinutok ni Cathy ang mga baril sa kanya, pero muling nakabawi ng malay si Zack. Habang sinusubukan ni Cathy na saktan pa si Zack sa sugat niya, itinutok ni Rachel ang baril sa kanya at bantang patayin. Ngunit sinabi ni Cathy na wala naman talagang bala ang baril at isa sa kanyang baril ay nagpakawala ng bala na walang tama. Habang bumalik si Cathy kay Zack, kinuha ni Rachel ang isa pang baril sa bag at pinaputok siya, ngunit nakaligtas si Cathy at inisip na naging perpektong kriminal na si Rachel at handa na sa hatol. Biglang pinutol ni Zack ang braso ni Cathy, sinasabing karapat-dapat hatulan ang kanyang kasuklam-suklam na mukha at pinatay siya kaagad. Pinilit pa rin ni Cathy na abutin ng remote para patayin sila. Ngunit ang mga baril niya ay pumutok sa maling direksyon hanggang maubos ang bala. Nang makapasok sila sa Nirvana, inihayag ni Zack na nagsisimula ng mawala ang epekto ng droga at nakabalik na sa katinoan. Pagdating sa control room, nadiskubre ni Rachel na si Cathy ang kumokontrol sa buong floor at sa kalaunan ay nabuksan ang pinto gamit ang controls. Hindi nagtagal, napansin nila ang mga nakasulat sa pader at inisip ni Rachel na maaaring clue iyon para mahanap ang elevator. Nang makarating sila sa isa pang koridor, napagtanto nilang ito rin ang parehong lugar na dinaanan nila noong una, kaya iminungkahi ni Rachel na subukan ng mugshot room. Habang nag-iisip si Zack kung paano bubuksan ang elevator, napansin ni Rachel ang isang indentation at naalala ang nakasulat sa pader, inisip niyang tunay na clue ito at ginamit ang nameboard ni Zack sa indentation. Agad na bumukas ang elevator at habang umaakyat sila sa ibang floor, tinanong ni Zack kung paano nauwi si Rachel sa gusaling iyon. Sinabi ni Rachel na dinala siya sa ospital para sa counseling matapos masaksihan ng isang pagpatay at wala siyang ideya kung paano siya napunta dito. Nang tanungin kung paano niya nahanap ang baril, sinabi niya na palagi na itong kasama niya. Tumigil ang elevator at habang nawawala ang malay ni Zack, napansin ni Rachel na wala na siya sa kanyang red sauce at pinilit siyang hilahin palabas. Nang muling nakabawi ng malay si Zack, napansin ni Rachel ang sugat niya at naisip na mamamatay siya kung hindi magagamot. Nang mawalan siya ng malay muli, nagdesisyon si Rachel na maghanap ng first aid. Pagdating niya sa isang madilim na kwarto, dali-dali siyang naglakad patungo sa dulo. Biglang nagliwanag ang mga kandila at napagtanto niyang nasa loob siya ng isang walang lamang chapel. Kasabay nito, sinalo siya ng purple smoke, ngunit nang lumabo ito, napagtanto niyang ilusyon lamang iyon. Pagpasok niya sa isa pang madilim na kwarto, patuloy niyang naramdaman ang purple smoke na nakapaligid sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw sa likod niya ang isang nakakatakot na lalaki na may puting mata at tinanong siya kung sino siya. Nang hindi niya sinabi, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Gray at sinabing siya ang pari ng simbahan na iyon at ito raw ang kanyang floor. Inisip ni Rachel na baka isa pa rin itong baliw na panganib kaya umatras siya, ngunit sinabi ni Gray na hindi pa niya nahuhusgahan si Rachel at wala siyang karapatang hatulan siya. Nang tanungin kung bakit siya naroroon, sinabi ni Rachel na sinusubukan niyang iligtas ang kaibigan niya. Ipinahayag ni Gray na makakahanap lamang siya ng first aid sa floor ni Danny. Nang itanong kung paano siya makakarating doon, inalok siya ni Gray na tulungan siya, pero kailangan muna niyang dumaan sa ilang mga pagsubok para matuklasan kung sino talaga siya. Dahil tumatakbo na ang oras, nagdesisyon si Rachel na bumalik kay Zack, umaasang buhay pa ito. Habang tinutulungan niyang humiga si Zack sa tabi ng pader, ikinwento niya ang tungkol sa misteryosong pari, ngunit sinubukan ni Zack na sundan siya, natatakot na baka maging banta ang lalaki. Nang mapagtanto niyang hindi niya kayang buhatin ang sarili niyang katawan, sinabi ni Rachel na mamamatay siya sa ganitong kondisyon at pinakiusapan siyang magpahinga habang ipinapangako niyang ililigtas siya. Dahil dito, pumayag na si Zack. Hindi nagtagal, bumalik si Rachel kay Gray at sinabi na handa siyang sumailalim sa kanyang pagsubok, ngunit hiniling na iligtas ang walang kwentang buhay ni Zack. Ilang minuto ang lumipas, bumaba sila sa elevator at naramdaman ni Rachel na ang purple smoke ay nagmumula sa pari. Pagdating nila sa floor ni Cathy, nagtaka si Rachel kung bakit hindi sila naroroon sa floor ni Danny. Ipinaliwanag ni Gray na susubukan siya sa lahat ng floor na napuntahan niya at ang tanging gawain niya rito ay buhayin ang kuryente na nagpapaandar sa elevator. Pagkatapos niyang sabihin yon, kumalat ang purple smoke sa buong floor.
Nagmadali si Rachel at nakita ang switch, pero biglang bumagsak ang isang zombie sa harap niya at sumunod ang marami pang zombie. Nagsimulang tumakbo si Rachel habang nagkakabanggaan ng mga zombie sa isa't isa. Pinutok niya ang isa at nakalusot sa isang kwarto. Ngunit pinilit ng iba pang zombie na pasukin ito kaya muling tumakas siya sa isa pang kwarto. Napansin niya na nawala na ang katawan ni Cathy, kaya dali-dali siyang pumunta sa control panel at pinatay ang mga zombie gamit ang mga baril sa control. Nang matapos, lumitaw ang multo ni Cathy sa likod niya at sinimulang insultuhan siya, tinawag na pangit at walang kwentang pumatay na nag-iisip lamang para sa sarili, sinasabing mas mababa na siya kaysa kay Zack at siya ang pinakagrabing makasalanan sa mundo. Hindi pinansin ni Rachel ang masasamang salita ni Cathy at pinanood na lamang itong mawala. Pagbalik sa cell, sinindihan niya ang kuryente at pagdating niya sa elevator, napansin niyang bukas na ito. Nang tanungin siya ni Gray tungkol sa mga kaaway na kanyang hinarap, sinabi ni Rachel na nawasak na niya sila at hindi na mahalaga. Nang mapagtanto ni Gray na hindi siya nagsisisi sa pagpatay sa halos patay na mga preso, dinala siya nito sa floor ni Eddie at sinabi na hanapin ang switch ng kuryente sa control room. Ngunit nagsimulang magsawa si Rachel sa walang kwentang pagsubok at inisip na sayang lang ang oras. Ipinaliwanag ni Gray na ang mga pagsubok ay ginawa upang ipakita kung sino talaga siya dahil siya ay itinuturing na irregular na bata. Biglang napansin ni Rachel na nawala na ang katawan ni Eddie. Ngunit agad siyang dinala ni Gray palayo. Hindi nagtagal, dumating sila sa wasak na sementeryo at sinabi ni Gray na ang mga kaluluwa ng mga inilibing na katawan ay hindi makaka-move on sa afterlife dahil nasira na ang kanilang mga libingan. Nang subukang umalis ni Rachel, hinawakan ng isang maltong kamay ang kanyang bukom-bukom pero sinipa niya ito palayo. Nang bumalik ito, pinisil niya agad, ngunit mas maraming kamay ang sumulpot mula sa lupa. Sinimulan niyang durugin ang mga ito isa-isa hanggang sa tuluyan silang nawasak. Sa huli, natagpuan niya ang switch sa loob ng locker at nang pinindot niya ito, bumukas ang elevator. Biglang lumitaw ang multo ni Ed sa harap niya at nagtanong kung wala bang emosyon ang malamig at pangit niyang puso sa mga kamay na winasak niya, pero hindi niya pinansin ang mukha nito, naisip niyang ilusyon lamang ito. Dali-dali siyang bumalik kay Gray, umaasang iligtas pa si Zack bago huli ang lahat. Nang tanungin siya ni Gray kung ano ang mga kaaway na hinarap niya, sinabi ni Rachel na mga pangit at walang kwentang kamay iyon na nawasak niya nang walang kahit kaunting emosyon. Narinig iyon, inisip ni Gray na nawala na siguro ang kaluluwa niya, ngunit pinili pa rin niyang dalhin siya sa floor ni Danny. Pagdating nila, sinabi niya na maghihintay siya sa susunod na elevator, pero pinakiusapan siya ni Rachel na hanapin muna ang paraan para gamutin ang sugat ni Zack. Pagdating niya sa examination room, napansin niyang nawala na rin si Danny, kaya naisip niyang buhay ito. Habang naghanap ng first aid equipment, natuklasan niyang walang laman ang lahat ng closet at lahat ng ibang kwarto ay desyerto rin. Nagmadali siyang pumunta sa elevator at nag-isip kung sinusubukan ba siyang stalin ni Gray hanggang mamatay si Zack, ngunit sinabi ni Gray na kasing walang alam siya tulad ng walang kwentang mukha niya at sinabing siya ang responsable sa sugat ni Zack. Nang mapagtanto niyang walang epekto ang kanyang salita, iminungkahi ni Gray na pumunta muna sila sa floor ni Zack para baka may makita silang bandages. Wala nang ibang mapagpipilian, pumayag si Rachel. Habang bumababa sila sa lower floors, lumitaw si Danny sa harap ni Zack, iniisip na ito na ang kanyang pagkakataon para patayin siya, pero sa huling sandali, nakabawi ng malay si Zack at handa na siyang patayin si Danny. Nang magtanong si Zack kung paano nakaligtas si Danny, sinabi nito na may suot itong protective vest nung siya ay tinaga at nagawa pang tahiin ang sarili niyang sugat. Galit sa nakikita niyang walang kwentang mukha, sinubukang patayin ni Zack si Danny, ngunit hadlang ang sugat niya. Ibinunyag ni Danny na ang tanging iniintindi niya ay makita ang magagandang mata ni Rachel, pero sinabi ni Zack na patay na siya nito. Nang marinig iyon, nagsimulang mabaliw ang isip ni Danny at sinabi na balak niyang idagdag ang mga mata ni Rachel sa kanyang kakaibang koleksyon. Nang marinig iyon, naisip ni Zack na baka siya na ang pinaka-perverted at twisted na tao sa lahat at nagpasya na siya ang papatay sa kanya. Nang ma-realize ni Danny na nakaloko si Zack at buhay pa si Rachel, sinabihan niya si Zack na hukayin ang mga mata niya kapalit ng paggamot sa sugat. Ngunit hindi kailanman babaliktad si Zack sa pangako nila. Kaya umalis si Danny, habang si Zack ay bumagsak sa sobrang pagod. Samantala, dumating sina Rachel at Gray sa floor ni Zack at agad siyang tumakbo papunta sa lugar kung saan niya unang nakita si Zack, umaasang makukuha ang kutsilyong ipinakuha nito sa kanya noon. Pagpasok niya sa kasuklam-suklam na kwarto, natuklasan niyang mas malala pa ito kaysa sa isang ghetto, ngunit nakahanap siya ng sariwang benda at ng kutsilyo. Bumalik siya kay Gray at sumakay sila ng elevator pabalik sa upper floor. Ngunit pagdating niya sa lugar kung saan niya iniwan si Zack, napagtanto niyang wala na ito. Inisip niyang bumalik si Gray para dukutin siya, ngunit sinabi nito na isa lamang siyang sumpa sa lahat at ibinunyag na buhay pa rin si Danny.
Dahil doon, naisip ni Rachel na nasa panganib si Zack. Nang subukan niyang hanapin ito, sinabi ni Gray na natuklasan na niya kung sino talaga si Rachel at handa na siyang hatulan sa kanyang mga kasalanan. Sinabi niya na wala na siyang pag-asa at ang pagnanais niyang iligtas si Zack ay dahil lang sa sarili niyang interes dahil umaasa siyang siya ang papatay sa kanya. Sinubukan ni Rachel na sabihin na tunay niyang nais iligtas si Zack, ngunit pinakawalan ni Gray ang purple smoke sa paligid niya. Biglang lumitaw ang isang higanteng ahas sa harap niya kaya tumakbo siya bago siya lamunin. Nang subukan niyang magtago sa isang kwarto, binasag ng ahas ang pinto, ngunit nakita niya si Zack. Sa takot na mapatay ito, sinubukan niyang hilahin siya palayo, ngunit itinulak siya ni Zack at biglang naglaho ang ilusyon. Inisip ni Zack na baka nawawala na sa katinoan si Rachel, ngunit naupo siya dahil lalong lumala ang kanyang sugat. Nalungkot si Rachel sa itsura ng mahina at walang lakas na katawan ni Zack at sinabi niyang wala siyang nakitang first aid sa floor ni Danny. Nang sabihin ni Zack na buhay pa rin ang walang kwentang iyon, iniabot ni Rachel ang kanyang kutsilyo at natuwa si Zack na muli siyang may sandatang magagamit. Nang mapansin niya ang takot sa mukha ni Rachel, sinabi niyang isa siyang halimaw at mabubuhay siya anuman ang mangyari. Nang makayanan niyang tumayo, iminungkahi ni Rachel na sundan nila ang bakas ng dugo, umaasang haantong ito kay Danny. Ngunit nang madaanan ni Rachel ang isang wasak na painting, muling sumulpot ang ahas at sinubukang lamunin siya, ngunit nailigtas siya ni Zack at sinabing hanapin agad ang exit. Habang nilalabanan ni Zack ang ahas, natagpuan ni Rachel ang isang lihim na pinto. Ngunit muling lumitaw ang ahas at napatay ito ni Zack kahit lalo pang lumala ang kanyang sugat. Ilang minuto ang lumipas, sinubukan nilang humanap ng ibang daanan, ngunit bumagsak si Zack sa sahig dahil tuluyan na siyang nawalan ng lakas. Sinabi ni Rachel na hahanapin na lang niya si Danny mag-isa, ngunit inisip ni Zack na masyado itong delikado kaya sinuri niya ang baril ni Rachel at nadiskubreng wala na itong bala. Dahil dito, nagalit siya at tinanong kung bakit handa nitong isugal ang buhay niya para iligtas siya. Sinabi ni Rachel na ang tanging mahalaga sa kanya ay ang panatang ginawa ni Zack sa Diyos, ngunit sinabi ni Zack na wala namang Diyos sa mundo nila. Nasaktan si Rachel sa mga salitang iyon at nagtaka kung saan mapupunta ang kanyang kaluluwa kapag siya ay namatay, ngunit sinigawan siya ni Zack nang ngumiti na lang. Nang magawa niya ito, humiga si Zack sa sobrang pagod at napagtanto ni Rachel na halos maubos na ang dugo niya at malapit na siyang pumasok sa nirvana. Iniabot ni Zack ang kanyang kutsilyo at sinabing ipagtanggol niya ang sarili niya habang wala siya, kaya dali-dali siyang umalis para hanapin si Danny. Pagpasok niya sa isang bagong koridor, napansin niya ang isa pang bakas ng dugo at inisip niyang doon niya siya matatagpuan. Habang sinusundan ni Rachel ang bakas ng dugo, nagsimulang sumulpot ang purple smoke mula sa isang kandila at unti-unting naglaho ang trail. Kaya dali-dali siyang tumakbo papasok sa mist, ngunit nahulog siya sa isang malaking hukay. Nang magising siya, nasa loob siya ng isang libingan at lumitaw ang multo ni Eddie sa harap niya, ngunit sinabi niya sa kanya na alisin ang pangit niyang mukha sa paningin niya. Nang subukan pa rin siyang ilibing ni Eddie, tinusok niya ang isang headstone at bigla siyang na-teleport sa torture chamber ni Kathy. Habang nagtataka kung paano siya nagte-teleport, muling napalibutan siya ng mist at in-electrify siya sa upuan ng multo ni Kathy. Sa isang kisap mata, na-teleport siya sa bagong kwarto, ngunit ang kasuklam-suklam na mukha ni Kathy ay lumitaw sa salamin. Bigla siyang na-teleport sa simbahan at nagsimulang mawala ang katinoan niya dahil sa ilusyon. Nang mapansin niya si Gray sa harap niya, tinanong niya kung saan nagtago si Danny. Sinabi ni Gray na wala siyang ideya, ngunit nagawa niyang kumuha ng gamot para kay Zack. Nang marinig iyon, naisip ni Rachel na maaari pa palang mailigtas si Zack at sinubukang hingin ang gamot. Ngunit nang makita niyang wala itong balak ibigay, binalaan niya si Gray na tatrain niya ito sa kutsilyo. Sinabi naman ni Gray na nararapat siyang masaktan pa ng higit at sinisi siya sa sugat ni Zack, tinawag siyang bruha at sinabi na niloko niya ang mga angel na dapat siyang parusahan bilang makasalanan. Para hatulan ang kanyang kasalanan, na-teleport siya ni Gray sa isang korte at idineklara ang simula ng kanyang trial. Nang tawagin niya ang mga testifiers, lumitaw si Kathy, ngunit nagtaka si Rachel kung paano nakaligtas ang kasuklam-suklam niyang katawan. Ipinakita ni Kathy sa lahat kung paano niya pinamunuan si Zack sa puzzle, sinasabing ginamit lamang niya ito bilang tool, at sinabi na siya rin ng hukom na nagulat sa sariling krimen. Napansin ng lahat nang umingiti si Kathy bago siya namatay. Ngunit sinabi niyang ito ang pinakamalalang krimen dahil ang criminal nature ni Rachel ang nagpasaya sa kanya ng husto. Nang tanungin ni Gray kung paano niya nais parusahan si Rachel, pinatawan niya ito ng water torture, at isang water tornado ang bumalat kay Rachel. Sinubukan ni Kathy na sabihing magmakaawa sa walang pag-asa niyang buhay, ngunit sumigaw si Gray na huminto at sinabi na hindi iyon ang kanyang lugar para maghatol. Pagkatapos, binigyan niya si Eddie ng pagkakataon at sinabi na pareho silang tao.
Dahil inilibing ni Rachel ang ibon tulad ng gusto niyang ilibing siya, ngunit dahil hindi niya ibinahagi ang damdamin ni Eddie, sinimulan niyang sakitan si Rachel habang nagtatanong kung bakit pinili niya si Zack kaysa sa kanya. Dahil sa paraan ng paglilibing niya, naniwala si Eddie na bruha siya at sinabi na dapat siya tusukin hanggang mamatay, ngunit bago niya maisigawa, sumigaw si Gray na mawala ang mga spikes. Nang sumunod si Danny, nagtanong si Rachel kung nasaan ang gamot, ngunit sinabi ni Gray na magpatuloy sa testification. Sinabi ni Danny na may pinakamagagandang mata si Rachel sa mundo, ngunit dahil kakaiba ang puso niya, sumigaw siya na hindi kailanman maliligtas ang kanyang kaluluwa. Sa huli, pinatahimik siya ni Gray at matapos umalis, sinabi ni Gray na bruha si Rachel at may kapangyarihan siyang mangakit sa lahat, kaya idineklara niya na dapat itong sunugin ng buhay at bumalat sa kanya ang apoy. Sa takot, sinabing inosente siya si Rachel, ngunit tinawag siya ni Gray na pangit na sinungaling. Sinabi ni Gray na lahat ng ibang psychopath ay mga angel pala at tinawag si Rachel na demonyo dahil pinatay niya sila, kaya sinabing dapat niyang aminin na isa siyang pangit na bruha. Tumanggi si Rachel at sinabi na hindi siya maaaring bruha dahil wala namang bruha sa Biblia niya. Ngunit inihayag ni Gray na siya pala ang Diyos at siya lamang ang may karapatang hatulan ng kanyang kasalanan at itapon siya sa impyerno. Sinabi niyang ang totoong Diyos ay hindi kailanman nag-exist, ngunit inisip ni Rachel na nagbibiro lang siya upang kusang ialay niya ang sarili. Lumakas ang determinasyon ni Rachel, nag-teleport siya sa kanyang inner world at nakita ang isang Godzak sa harap niya. Kaagad niyang pinutol ang ilusyon gamit ang kutsilyo at nagsimulang tumakas kasama nito. Sa sandaling iyon, nakabawi si Rachel ng malay at naisip na ang kutsilyo ni Zack ang nakabasag sa ilusyon. Nang tanungin siya ni Gray kung paano niya natuklasan na peke ang lahat, sinabi niya na ipinakita ng kutsilyo ang katotohanan at tinawag niya itong kanyang bagong Diyos. Sinabi niyang ipinangako niyang ialay ang sarili kay Zack at ang pangakong iyon ang kanyang Diyos. Nang sinubukan ni Gray na sabihin siya ang pinakagrabing makasalanan sa mundo, sinabi ni Rachel na wala na iyon pakialam at pinakiusapan siyang ibigay ang gamot bago niya patayin si Gray. Dinala siya ni Gray sa isang inner room at ipinakita na ang gamot ay makakatulong kay Zack na gumaling. Walang pag-aalinlangan. Pinili ni Rachel ang tamang items at sinabihan si Gray na mamatay na siya. Pagbalik niya kay Zack, natuklasan niyang buhay pa ito at sinimulang gamutin ang sugat niya. Nang magising si Zack, inalok siya ni Rachel na tahiin siya, ngunit nagtanong si Zack kung bakit ganoon pa rin siya creepy at bakit handa siyang tahiin ang kanyang nakakasuklom na sugat. Sinabi ni Rachel na siya ang kanyang bagong Diyos, ngunit inisip ni Zack na hindi na siya pwede pang maging mas creepy. Nang matapos, sobrang pagod si Rachel at nawala ng malay. Nang magising, nagdesisyon siyang pangunahan si Zack papunta sa simbahan, umaasang makikita nila ang elevator, ngunit napansin nilang nawala na si Gray at nagtataka kung paano ito galit na umalis. Sa huli, natagpuan nila ang elevator at sumakay papunta sa upper floors. Sa loob ng lift, nagtaka si Rachel kung paano nagkaroon si Zack ng mga paso sa katawan at sinabi niyang nais niyang malaman ang lahat tungkol sa kanyang Diyos. Ibinunyag ni Zack ang kanyang nakaraan, noong bata pa siya, sinubukan siyang sunugin ng kanyang walang kwentang baliw na stepfather, pero nakahawak siya rito kaya nagsunog silang magkasama. Nang dumating ang kanyang ina, pinaalis siya nito kaya lumaki siya sa orphanage. Nang marinig iyon, nagtanong si Rachel kung balak pa rin niyang iwan ang gusaling iyon, at sinabi ni Zack na oo, at pananggakwang hindi magsisinungaling kailanman. Naalala ni Rachel ang isang lumang memory at sinubukan niyang ipagtapat ang katotohanan sa kanya. Natatakot na baka kamuhiin siya kapag nalaman niya, ngunit nagdesisyon siyang itago na lamang. Biglang bumukas ang elevator at pumasok sila sa bagong floor, ngunit inisip ni Rachel na mas mabuti pang itago ang kanyang lihim magpakailanman. Nang mapansin ni Zack ang dugo sa sahig, napagtanto niya na ang floor ay disenyo na parang bahay niya at inisip niyang malalantad na ang lahat ng kanyang lihim. Biglang pumasok si Zack sa apartment at nagtaka kung bakit mukhang nakakita si Rachel ng multo. Nang mapansin niya ang isang doll couple, sumigaw si Rachel sa kanya na umatras dahil baka puno ng bitag ang lugar, ngunit hindi pinansin ni Zack si Rachel at sinabi sa kanya na ayusin na lang ang pangit niyang mukha. Napansin niya na ang mga manika ay tinahi at naisip kung baka ito na ang isang haunted house. Sinimulang sabihan siya ni Rachel na patayin na siya, ngunit inisip ni Zack na nawawala na sa katinoan si Rachel at sinabi na ilalabas niya lamang ito sa paghihirap kapag nakalabas na sila ng gusali. Habang sinusubukan siyang hikayatin, napagtanto ni Rachel na desidido na ang isip ni Zack at nawalan siya ng malay dahil sa lagnat. Nang marinig ni Zack ang kakaibang ingay, pinasok niya ang isang kwarto ngunit natagpuan lamang ang isang nakakasuklom na monkey doll. Nang papalapit na siya sa elevator, lumitaw si Danny at ikinulong siya. Desidido na makatakas, sinubukan ni Zack na atakihin ang pinto ngunit napagtanto niyang wala itong pag-asa. Sinabi ni Danny na hanapin niya ang paligid ng apartment at alamin kung sino talaga si Rachel sapagkat iyon lamang ang tanging paraan para makalabas.
Nagsimulang maglibot si Zack sa apartment. Pagpasok niya sa isang kwarto, napansin niya ang portrait ng isang mag-asawa at bumagsak ang bubong, ngunit nakaligtas siya. Hindi nagtagal, may mga dart na tumama sa kanya, ngunit pinagsipa niya ito at winasak ang pinagmulan. Pagdating sa dining room, itinulak niya ang mesa, ngunit napagtanto niyang nakalock ang basement. Nang pumasok siya sa banyo at napansin ang puno ng tubig na bathtub, inisip niyang nasa loob ang susi. Nang kunin niya ito, kinakagat siya ng mga toy fishes, ngunit agad niya itong itinapon. Naguluhan siya sa kakaibang nangyayari ngunit nagdesisyon pa rin na bumaba sa basement. Papalapit na siya sa bagong pinto nang muntik siyang mahulog sa bitag. Ngunit nakahawak siya sa sarili niyang katawan. Samantala, nagising na rin si Rachel at napansin ang pangit na mukha ni Danny. Nang makita niya na hinahanap ni Rachel si Zack, sinabi ni Danny na pinapunta na niya si Zack sa apartment upang hanapin ang lihim niya. Desidido si Rachel na mahanap siya, ngunit hinarang siya ni Danny at sinabi na maghintay hanggang bumalik si Zack. Habang iyon, humahawak si Zack sa isang bagay para hindi mahulog, ngunit nahulog siya at nahawakan ni Gray. Sinabi ni Gray na hindi pa siya pwedeng mamatay at hinayla siya palabas. Ibinunyag ni Gray na ginawa niya ang gusali bilang eksperimento at ang mga angel ay parang lab rats lamang, ngunit naiisip niya na espesyal si Zack at balak niyang gawing angel dahil limitado lang ang utak nito sa pag-iisip ng pagpatay. Dagdag pa rito, nagdesisyon si Zack na makatakas ng mag-isa bilang sakripisyo at sinubukan pang makatakas kasama si Rachel. Nagtataka si Gray kung paano nakaramdam ng pagmamahal ang isang moronic, pangit, at walang kwentang tao tulad niya kay Rachel, ngunit naalala niya ang emotionless eyes ni Rachel. Ibinunyag ni Gray na espesyal silang lab rats at sinabihan si Zack na gamitin ang special nameplate para mabuksan ang nakalock na pinto sa apartment. Dahil sawa na sa nakakasuklam na mukha ni Gray, pumasok si Zack sa inner room at pinanood siya ni Rachel sa TV. Pagpasok niya sa kwarto, napansin niya ang bagong portrait ni Rachel at ng kanyang pamilya. Sinabi ni Danny kay Rachel na papatayin siya ni Zack kapag nalaman nito ang kanyang mga lihim, kaya natakot siya at inisip na mamumuhian siya nito magpakailanman. Kasabay nito, nabuksan ni Zack ang isang kahon at natagpuan ang nameplate ni Rachel. Nang mapansin niya ang parehong sulat sa portrait, pumunta siya sa nakalock na pinto. Habang si Rachel naman ay nakalusot at nagsimulang tumakbo sa apartment, umaasang maaabot niya siya sa tamang oras. Samantala, naayos na ni Zack ang nameplate at napagtanto ni Rachel na huli na siya. Habang sinusuri ni Zack ang kwarto, naisip niyang pag-aari iyon ni Rachel, ngunit biglang bumukas ang TV. Nang mapanood niya ang balita, napagtanto niyang ulat iyon tungkol sa pagpatay sa mga magulang ni Rachel. Natagpuan ang kanilang mga katawan na tinahi, at naalala ni Zack kung paano niya tinahi ang sugat niya ng parang eksperto. Kinilabutan siya sa naisip at nagtaka kung si Rachel mismo ang pumatay sa sarili niyang mga magulang. Bigla, lumitaw si Rachel sa screen at napagtanto ni Zack na ini-interrogate siya ni Danny sa kabilang kwarto. Tinanong ni Danny si Rachel kung bakit niya pinatay at tinahi ang sarili niyang mga magulang. Sinabi ni Rachel na gusto niyang manatili silang magkakasama bilang pamilya kahit patay na sila at ipinangako niyang aayusin niya sila. Inamin niyang tinahi niya ang mga katawan ng magulang niya at tinahi pa ang bibig ng kanyang ina para magmukhang nakangiti ito upang maging perpektong magulang sila at mabuhay siyang payapa kasama nila magpakailanman. Nang marinig ang kanyang pag-amin, sinabi ni Danny na pareho lang sila at inihayag na may kapareho siyang mga mata sa kanyang ina bago siya umalis. Sapat na ang nakita ni Zack kaya winasak niya ang TV. Pagbalik niya sa kwarto, napagtanto niyang mas malalim pala ang kalungkutan ni Rachel at inisip kung ang floor na ito ay para sa kanya. Pinaputukan siya ni Danny para patahimikin siya, ngunit hindi natinag si Zack at tinanong kung balak ba siyang patayin ni Rachel dahil nalaman niya ang kanyang lihim. Sinabi ni Danny na isa ring angel si Rachel tulad nila at marami na siyang napatay na sakripisyo bago siya tuluyang nabaliw. Inisip niyang ang Bible ang dahilan ngunit nagtaka kung paano nito siya binago. Sinabi ni Rachel na pinaalala ng Bible sa kanya na isa siyang makasalanan at naisip niyang makakamit lang niya ang kapayapaan kapag patay na siya. Determinado si Danny na panatilihin siyang buhay at sinabi kay Zack na iwan na siya, ngunit tinanong ni Zack kung kasinungalingan ba ang lahat ng sinabi niya. Natakot si Rachel na ay lahat ang katotohanan at nagtaka kung magpapatuloy pa ba siyang maging Diyos niya, ngunit sinabi ni Zack na hindi siya kailanman magiging Diyos niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Rachel na mawawala na siya sa kanya kaya tinutukan niya siya ng baril at pinaputok ito, dumaplis sa balikat ni Zack. Tumakbo siya palayo at sinundan siya ni Zack para pakalmayin siya. Ngunit nang mapansin niya ang umaapaw na tubig sa bathtub at ang switch ng ilaw, nakuryente siya. Kahit ganoon, nanatiling walang emosyon si Rachel at inilabas ang kanyang lighter. Natakot si Zack nang mapansing takot pa rin siya sa apoy. Nang makita niya ang exposed na gas, ibinato ni Rachel ang lighter at nagkaroon ng pagsabog bago siya tumakas sa kabilang kwarto.
Muntik nang tamaan si Zack ng metal ball kaya sinira niya ang pinto at nagtaka kung hanggang kailan siya tatakbo na parang naglalaro lang sila ng tago-taguan. Tinakot siya ni Rachel na papatayin siya, kaya naghanda si Zack na tapusin siya gamit ang kanyang sandata. Ngunit sinabi ni Rachel na wala nang halaga ang buhay niya at siya ang naging Diyos niya nang pumayag siyang patayin siya. Bigla niyang pinaputok ang bintana at napagtanto ni Zack na naglaho na siya. Nang muling magkita sila, nagtaka siya kung bakit patuloy siyang tumatakbo, ngunit binyantaan siya ni Danny na babarilin ang kanyang walang lamang ulo. Para tuluyang patayin siya, itinutok ni Rachel ang baril kay Zack, ngunit si Danny ang tinamaan ng bala. Sinabi niya kay Danny na isa lang siyang walang silbing sagabal at siya mismo ang papatay kay Zack. Sawang-sawa na siya sa itsura nito at sinabi pang hinding-hindi siya maaaring manatili sa kanya dahil mas mabaho pa raw ang amoy ng katawan niya kaysa sa imbornal. Sa sandaling iyon, iniwan ng kaluluwa ni Danny ang kanyang katawan. Nagtaka si Zack kung alam ba talaga ni Rachel ang ginagawa niya, ngunit sinabi niyang oo at muling itinutok ang baril sa kanya, sinabing hindi pa rin nawawala ang hangarin niyang mamatay. Walang maintindihan si Zack kaya sinabi niyang barilin na lang siya, ngunit nang pipindutin na niya ang gatilyo, sinunggaban siya ni Zack at itinumba sa sahig, inapakan ng kamay niya hanggang gumulong ang baril palayo. Nang tangkain na siyang patayin ni Zack, sumigaw si Rachel at nakiusap na tumigil siya. Sinabing ayaw na niyang mamatay sa kamay niya dahil itinakwil na niya siya bilang kanyang Diyos. Sinabi ni Zack na hindi siya kailanman naging Diyos niya kundi ang Reaper na maghahatid sa kanya sa kabilang buhay. Sinabi niyang gumawa siya ng sarili niyang mga desisyon nang hindi umaasa sa Diyos at walang saysay ang Diyos sa mga pangakong binitawan nila. Doon napagtanto ni Rachel na hindi nga Diyos si Zack, ngunit sinabi ni Zack na hindi mahalaga kung sino ang Diyos, ang mahalaga ay ang tiwala sa mga salitang ipinangako nila sa isa't isa. Hiniling niyang ipanumpa ni Rachel ang buhay niya sa kanya at ipapanumpa rin niya ang buhay niya kay Rachel bilang kapalit. Dahil sa mga salitang iyon, napaiyak si Rachel at pumayag siya sa sumpaan. Makalipas ang ilang oras, nang tanungin ni Zack kung paano nila mahahanap ang labasan, sinabi ni Rachel na wala siyang ideya dahil hindi pa niya kailanman sinubukang tumakas mula sa gusali. Desperadong makaalis, binasag ni Zack ang pinto at pumasok sila sa isang likurang silid ngunit napagtanto nilang dead end iyon. Sinabi ni Rachel na ang labasan ay nasa mas mababang mga palapag dahil walang sumasakay sa elevator sa itaas ng kanyang floor. Ngunit nang makarating sila sa elevator, nalaman nilang walang kuryente. Inihayag ni Rachel na maaari niyang ibalik ang kuryente sa basement at umaasang iyon na ang huli niyang pagbabalik sa floor na iyon. Nagpasya siyang bumaba ng mag-isa at inisip na maaari na niyang iwanan ang maltong nakaraan niya. Pagdating niya sa silid, napagtanto niyang naroon na si Gray. Sa takot na papatayin siya nito, hinanap niya ang kanyang baril ngunit nadiskubreng nawawala ito. Sinabi ni Gray na wala siyang balak patayin siya at ang tanging nais niya ay magtanong. Tinanong niya kung hindi na ba niya itinuturing na Diyos si Zack at sinabi ni Rachel na hindi na, ngunit mayroon na silang sumpaan sa isa't isa at mas mahalaga iyon kaysa kung sino ang kanyang Diyos. Gayunpaman, sinabi niyang wala siyang hanggaring mabuhay at tinanggap na niya ang sarili niya kung sino talaga siya. Sa huling tanong, tinanong siya ni Gray kung sino siya at sinabi niyang siya ay ang taong matagal na niyang kinikilala, si Rachel Gardner, isang taong pumatay sa sarili niyang pamilya at hindi kailanman naparusahan at hindi kasangkapan ni Newman. Inisip ni Gray na misteryoso pa rin siya at nagtaka kung paano niya nagawang mabuhay ng hindi bilang anghel o bilang mangkukulam. Ngunit sinabi ni Rachel na hindi iyon mahalaga mula pa sa simula at binuksan niya ang kuryente. Bago umalis, nagtanong siya kung saan ang labasan at sinabi ni Gray na suriin niya ang stained glass sa loob ng katedral. Bago tuluyang umalis, tumingin siya sa silid sa huling pagkakataon, umaasang hindi na muling babalik sa kadilimang naroon, at di nagtagal ay bumalik siya kay Zack at sinabi niyang natagpuan na niya ang labasan ngunit nagpa siya munang hanapin ang kanyang baril. Ngunit nang makarating siya sa lugar, napagtanto niyang nakaligtas pala kahit papaano ang nakakatakot na doktor at bigla na lamang itong naglaho. Doon niya rin nadiskubre na wasak na ang kanyang baril. Inisip ni Zack na maaaring nagmamasid si Danny mula sa isang sulok ngunit nagpa siya pa rin silang magtungo sa elevator. Gayunman, nang makaramdam si Zack ng panganib mula sa lift, itinulak niya si Rachel palayo at napansin ang bakas ng pintura ng katawan sa sahig. Pagdating nila sa mas mababang palapag, nagsimulang magtaka si Zack kung saan nagtatago si Danny, natatakot na baka umatake ito sa sandaling ibaba nila ang kanilang bantay. Nang makarating sila sa stained glass, nagawa nilang itulak palayo ang organ at nang siyasatin ng salamin, napagtanto nilang maaari nga itong maghatid sa labasan. Sa isang malakas na hampas, winasak iyon ni Zack at nabunyag ang mahabang hagdanan pababa. Natakot si Zack na baka isa itong bitag at nagtanong kung talagang haantong ito sa labas, ngunit sinabi ni Rachel na hindi kailanman magsisinungaling si Gray dahil isa siyang pari.
Habang paakyat sila, naalala ni Rachel na nakapiring siya noong unang dinala sa gusali at sinabing tiyak na patungo sa ibabaw ang mga hakbang. Ngunit habang nagpapatuloy sila sa pag-akyat, nahilo siya at muntik nang mahulog. Nang makabawi siya, iniabot ni Zack ang kanyang kutsilyo para sa sariling proteksyon niya, sinasabing kahit mapurol at luma na ito, mas mabuti pa rin kaysa wala. Habang nakatitig si Rachel sa kutsilyo, nagpasalamat siya, ngunit sa sandaling iyon ay na-activate ang emergency building detonation at napagtanto nilang malapit nang masira ang kanilang pag-asang makatakas. Biglang sumiklab ang apoy mula sa mas mababang mga palapag at naunawaan ni Rachel na guguho na ang gusali kaya nagtakbuhan sila paitaas. Pagdating nila sa isang tarangkahan, muntik nang durugin ng isang bato si Rachel ngunit nailigtas siya ni Zack sa huling sandali. Desperado nang makalabas, sinubukan ni Zack na wasakin ang mga rehas ngunit napagtantong wala siyang magawa. Sa sandaling iyon, napalibutan sila ng apoy at ang tanawin ng mga apoy ay nagbalik ng matinding trauma kay Zack, dahilan upang mahirapan siyang huminga. Nang mapansin iyon ni Rachel, sinimulan niyang hampasin ang mga rehas, umaasang mababaluktot niya ang mga iyon. Nagtaka si Zack kung ano ang ginagawa niya at sinabi sa kanya na tumabi. Sa buong buhay niya, iyon ang sandaling muli niyang nakontrol ang sarili niyang emosyon, kaya tumitig siya sa mga rehas at naalala ang lalaking nagsunog sa kanya habang winawasak niya ang lahat sa kanyang daraanan. Matapos humingi ng paumanhin sa kanyang pagsigaw, sinabi niyang tumakbo silang muli. Sa kalaunan, nang makasalubong nila ang mas maraming guho, winasak ni Zack ang lahat gamit ang kanyang karit at natuwa siyang papalapit na sila sa labasan. Biglang may isang napakalaking bato ang hamarang sa kanilang daan at napatigil si Zack sa gulat, tinawag si Rachel sa palayaw na Ray at tinanong kung papayag ba siyang wasakin niya ito. Nang tumango siya at sabihing basagin niya, sumugod si Zack at walang habas na pinaghahataw ang karit, winasak ang bato kasabay ng muling paglala ng sugat niya sa tagiliran. Sinabi niyang magpatuloy lang si Rachel, ngunit sinabi naman niya na magpaalam na ang tagiliran niya habang nagpapatuloy sila sa pagtakbo. Sa huli, nakarating sila sa isang pinto ngunit napansin ni Zack na ayaw pang umalis ni Rachel. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi ni Rachel na nais pa rin niyang mamatay ngunit hiniling niyang hangarin siya ni Zack sa kanyang kamatayan dahil ang tanging hangarin niya ay ang may magnanais sa kanya, dahil iyon lang ang paraan para hindi siya makaramdam ng pag-iisa. Ipinaalala ni Zack sa kanya na ibinigay niya ang kanyang kutsilyo, sinasabing wala pa siyang kailanman ibinigay sa kahit sinong tao sa buong buhay niya at ipinaalala rin na galit siya sa pagsisinungaling. Habang nahuhulog si Rachel, nagpakita si Danny at inihayag na siya ang nag-activate ng emergency system, sinabing malapit na silang lahat mamatay. Pinaputukan niya si Zack upang pahinain ang katawan nito at sinabi na narito siya upang sirain ang kanilang sumpaan, hindi papayagan si Zack na iligtas si Rachel at mas gugustuhin pa niyang patayin siya para gawing sinungaling si Zack. Sa huling hininga ni Rachel, humingi siya ng tawad sa pagkabigo na panatilihin ang kanilang sumpaan, ngunit sinabi ni Zack na galit siya sa kasinungalingan. Pinaputukan ulit siya ni Danny, ngunit patuloy na nanalangin si Zack kay Rachel na magising at sinasabi na ayaw niyang maging sinungaling. Nakita ni Danny na nakakaaliw para sa kanya ang manood ng isang halimaw na naging walang kapangyarihan. Ngunit nagsalita si Rachel, sinasabing si Zack ay hindi halimaw, hindi kasangkapan, at hindi Diyos, kundi tao lamang. Inuulit niya na tao siya at pinapatawad siya sa pagkabigo. Nagalit si Danny sa mga salita nito at nagtataka kung bakit hindi niya tinatanggap si Zack bilang kanyang Diyos. Ipinaliwanag ni Rachel na hindi niya kailanman nais na ibigay ang anuman kay Zack, ang tanging hinangad niya sa buong buhay niya ay maisin. Kahit sandali lamang, at naisin kahit sa kamatayan. Matapos gawin ang pangakong iyon kay Zack at nagsimulang umakyat patungo sa ibabaw kasama siya, napagtanto ni Rachel na iyon lamang ang gusto niya sa buhay. Nagtataka si Zack kung paano siya masaya kung ang kanyang pangako ay nawala na, ngunit sinabi ni Rachel na hindi niya ito nawala dahil wala namang saysay kung natupad ang sumpaan o hindi, ito ay ginawa lamang sa pagitan nila. Nagsimula siyang umiyak at ipinangako na dadalhin niya ang kanilang sumpaan sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Zack na huwag tawaging sinungaling ang sarili niya dahil okay lang kung hindi matupad ang kanilang pangako. Nang marinig yun, napagtanto ni Danny na hindi nagtagumpay ang kanyang plano at nagsimulang umiyak dahil wala raw gustong makasama siya. Sinubukan niyang barilin muli si Rachel, ngunit habang nakatitig si Zack sa walang buhay na katawan niya at tinatawag siya, napalibutan sila ng apoy. Handang patayin ni Danny si Zack, ngunit bago siya makaputok, pinutukan siya ni Gray ng palaso sa katawan at sinabi kay Danny na magpahinga na. Tinanggal ni Danny ang palaso at sinubukang barilin si Zack muli, ngunit may isa pang palaso si Gray at sinabi kay Zack na tumakas kasama si Rachel, may pagkakataon pa rin siyang maligtas kung uunahan niya ito. Pinili ni Zack na buhatin si Rachel at simulan ng pagtungo sa labasan. Nang malapit na siyang barilin muli ni Danny, pinutukan siya ni Gray ng isa pang palaso, pinahintulutan silang makalayo.
Habang nawala na sina Zack at Rachel, nag-isip si Danny kung mali ba ang desisyon niyang patayin si Rachel. Ibinunyag niya na ang nais niya ay alisin lahat ng lumalabag sa mga patakaran ng gusali at iniisip niyang tungkulin niyang parusahan ang mga makasalanan. Sinabi niya kay Gray na si Zack ang pinakamakasalanan sa lahat. Ngunit sinabi ni Gray na si Zack ay isang espesyal na kasangkapan, ngunit nawala na ang mga pakpak na nagbigay sa kanya ng status bilang anghel. Ang orihinal na layunin ni Zack ay patayin ang lahat gamit ang kanyang karit, ngunit nagbago ito nang gamitin niya ang karit upang iligtas ang isang tao, kaya nawala ang kanyang ranggo bilang anghel at siya rin ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang blade. Ang nagpakita sa kanya ng lahat ng ito ay si Rachel, kaya napagtanto ni Gray na hindi pala siya ang mangkukulam na inisip niya. Ipinaliwanag ni Gray na siya mismo ang demonyo dahil siya lamang ang nagtangkang agawin ng sangkatauhan ni Zack at pilitin silang maging mga anghel ng kamatayan. Upang magbayad sa sariling kasalanan, nagpasya siyang payagan silang umalis dahil tapos na ang kanyang eksperimento at natapos na rin ang kanyang tungkulin bilang Diyos. Nang magtaka si Danny kung saan ito patutungo, ibinunyag ni Gray na sa buong panahon, sinusubukan pala ni Danny na maging Diyos ni Rachel. Ang nais niya ay bigyan siya ng kaluluwa sa halip na kunin ang kaluluwa niya. Ngunit sinabi ni Gray na hindi siya Diyos at hindi siya kailanman magiging isa. Sinabi ni Danny na iyon ang tanging bagay na pinapangarap niya dahil nang makita niya ang walang buhay na mga mata ni Rachel, nais niyang mahalin ito magpakailanman at siya lang ang nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Nang marinig iyon, naunawaan ni Gray na iniaalay ni Danny ang kanyang pag-ibig na umaasang maibalik, ngunit ipinabatid niya sa kanya na pareho lang pala silang tao, lahat sila ay tao. Tao ang lumikha ng Diyos, ng mga anghel, at pati ng kasamaan at mga demonyo. Sa sandaling iyon, nagtanong si Danny kung ano ang natutunan ni Gray sa lahat ng ito, ngunit sinabi ni Gray na wala siyang natutunan, palagi niyang alam na ang mga tao ay pangit at bulag sa kanilang debosyon, ngunit napakaganda rin nila. Sinabi niya kay Danny na ganoon din ang naramdaman niya sa kanya at humingi ng tawad na ngayon lamang niya ito naunawaan. Sa sandaling iyon, sumabog ang mga bintana at gumuho ang bubong sa kanilang ibabaw, ngunit inisip ni Danny na nakikita niya ang kanyang ina sa huling sandali. Samantala, patungo sa labasan si Zack, umaasang buhay pa si Rachel. Binuksan niya ang pinto at nakita ang maraming tao sa kalsada, halos umiiyak habang nananalangin na magising si Rachel. Ngunit hindi bumukas ang kanyang mga mata. Dumating ang pulis at sumigaw sa kanya na pakawalan ng babae, inisip na isa siyang kriminal na dinadala ang bata. Dahil hindi niya makalikas, sinubukan ni Zack na ipaalala kay Rachel ang pangako niya at nababalik siya para sa kanya. Matapos sabihin iyon, nagpasya siyang sumuko. Naglakad siya patungo sa mga pulis hanggang sa piniga siya sa lupa na parang lasing na kriminal. Nang gabing iyon, 2 ibon ang lumipad palaya. Ilang linggo ang lumipas, punong-puno ang mga pahayagan ng mga misteryo tungkol sa eksperimento sa pasilidad at iniimbestigahan ito ng mga detective. Nalaman ng mga news station ang background ng pamilya ni Rachel habang siya ay sumasailalim sa therapy sa isang espesyal na pasilidad. Sa balita, sinabi ng isang detective na inamin ni Zack ang lahat ng kanyang krimen at sinabing hindi siya nagsisinungaling. Nang tanungin ng anchor kung kilala ni Zack ang babae, sinabi ng detective na nagdeklara si Zack na hindi niya ito kilala, ngunit ito pala ang unang pagkakataon sa buhay niya na nagsinungaling siya. Kasabay nito, ininterview ng isa pang anchor ang psychiatrist ni Rachel. Sinabi ng doktor na araw-araw nais malaman ni Rachel ang tungkol sa pumatay, ngunit inisip ng doktor na pinakamainam na huwag niya itong ipaalam sa kanya, kaya hindi na siya binanggit kailanman. Habang lumilipas ang mga linggo, patuloy ang therapist sa pagtulong sa kanya, ngunit ang tanging naiisip ni Rachel ay kung maayos ba si Zack. Nagsasama-sama ang mga araw na tila walang hanggan. Isang araw, dumating ang therapist sa kanyang silid at nagtanong kung nagsisimula na siyang gumaling mula sa trauma. Sinabi ni Rachel na oo, ngunit alam niyang wala pa ring nagbago, kaya iminungkahi ng therapist na maglakad-lakad sila. Habang naglalakad sila sa hardin, nanatiling malungkot si Rachel gaya ng dati. Nang iwan siya ng therapist mag-isa, tahimik siyang umupo sa isang bangko hanggang sa tumayo at maglakad palayo. Bigla niyang narinig ang balita mula sa radyo. Ngunit agad itong namatay. Kinabukasan ng gabi, matapos ang isa na namang therapy session, napatingin si Rachel sa buwan sa labas at naisip niyang kamukha ito ng pekeng buwan sa mga bintana ng gusali. Inakala ng walang pakialam na therapist na talagang gumagaling na siya, kaya sinabi nito kay Rachel na nahatulan na ng kamatayan si Zack dahil sa kanyang mga krimen, sa paniniwalang makabubuti iyon sa kanyang pakiramdam. Nagkunwari si Rachel na gamaan ang loob niya sa balitang iyon at bumalik sa kanyang silid. Nang gabing iyon, tulad ng bawat gabing nandoon siya, hindi niya magawang makatulog at wala na siyang ibang magawa kundi ipikit ang kanyang mga mata.